Tayo po ay magsisimula na at ito po yung part 3 sa pabalita ng tatlong sinugong anghel. Ayan, dito sa Apokalipsis 14 at ang talata ay particular sa talatang 7. Okay, so pakilagay nga dyan yung 14 talatang 7 sa yan. Sabi po dito, mga kapatid, sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos. Tinalakay po natin ito sa part 1. Magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Ito po ay tinalakay po kagabi. Tapos itong sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, ito yung pinakauna. Ito po yung pre-Advent judgment. So ngayong gabi ang ating tatalakayin ay itong kasunod. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa at ang dagat at ang mga bukal ng tubig. Ayan. So, iyan po ang malinaw na iniisa-isa natin, hinihimay-himay po natin. Samantala, paalala, dito po sa verse 6, gusto ko lang po uling gamitin yung King James Version kasi nandyan po yung mahalagang keyword, everlasting gospel. Ulitin lang po natin kasi hindi naman natin sigurado kung lahat ng makakapanood ngayon ay yung nakapanood ng mga nakaraan. Maaari may nanonood ngayon na hindi naman napanood yung part 1 at part 2. So ito pong ating pinag-uusapan mga kapatid ay bahagi o nasa loob po ito ng everlasting gospel. Kasi sabi nga po dito sa King James, I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. So yung everlasting gospel, ipapangaral. Kaya pagdating sa verse 7, ito na nga yung binasa natin yung Tagalog kanina, ang everlasting na gospel na yan ay mayroong nilalaman at ito nga yung talatang 7. At ngayon nga ay ating pag-aaralan, particular, itong verse 7. Doon sa part na magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Isa sa inilalaman ito ng everlasting gospel na hindi natin pwedeng alisin. So bakit kaya kasama ito sa everlasting gospel? Ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito, mga kapatid? So pagka pinag-usapan yung lumalang o gumawa ng langit at lupa, ay ito po'y identity o katangian ng Diyos bilang creator, no? Siya po yung creator. Sasambahin ika yung mawa ng langit at lupa. Madali naman niyang sabihin ngayon sa kahit sinong grupo. O sinasamba namin ang Diyos bilang creator o na siyang gumawa ng langit at lupa. Ang tanong ngayon ay papaano natin natyak na yung ating pagsamba ay kasama po yung paggalang sa Diyos bilang creator. Pwede pong sambahin ang Diyos pero meron po kasing tinatawag pong nag-uugnay doon sa sumasamba at sa sinasamba bilang creator. At yan po yung dahilan kung bakit sinasabi dito, ibig sabihin meron po itong mahalagang mensahe sa atin. Kung titingnan po natin sa creation, lahat po ng bagay ay nilikha ng Panginoon sa mundong ito. Siya po ang pinagmulan, hindi tayo putok sa buho. Hindi tayo bunga ng Big Bang Theory or evolution. Ang paglalang nito ay nakatala sa aklat ng Henesis. Napakaganda po ng paglalarawan. Bago po nagkaroon ng mga laman ang lupa, mga kapatid, ay inilarawan ito na walang anyo. Walang hitsura, walang anyo. Ibig sabihin ay bawat araw ay may nililikha ang Panginoon sa bawat araw. At dito po, kaya natin tinatalakay ito kasi dito ho mayroong isang alaala ng pagiging manlilikha o manlalalang ng ating Panginoon na nalimutan at binabaliwala ng maraming mga pananampalataya sa ngayon. So, nakikita po natin yung mga ilog, yung mga ibon, at iba pang mga hayop. Hindi na natin isa-isahin yan. Ang pang-anim na araw ay nilikha ng Diyos yung tao. Sabi po dito sa Genesis 1:26 at 27, At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ang ika-6 na araw, ang nilikha ng Panginoon ay yung mga hayop at pagka pinakahuli ay ang tao.
Ang talatang 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. So ang paglikha niya sa tao ay special, mga kapatid. Tanging ito lang ang ginamitan niya ng kamay, samantalang yung iba ay nalika sa magitan ng kanyang salita. Sa pagkatapos na likhain ang tao, mga kapatid, dahil alam naman natin at hindi naman po pwedeng magkamali ang sinuman, na ang pagbilang ng mga taon ay araw, tapos linggo at buwan, no? Ang bawat araw mayroong oras. So doon sa ika-6 na araw, natapos ng Diyos ang kanyang nilikha. Pagdating sa chapter 2, verse 1, sabi, at nayari ang langit at lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. So ito po yung bahagi ng isang linggo, ika-7 araw. Kasi ika-6 na araw ang huling paglikha ng Panginoon. Pagdating sa ika-7 ay natapos na. So, nandun na yung tao, tapos andun na yung magandang kapaligiran. At dyan inilagay ng Panginoon si Adan at si Eva para kanya lang pangasiwaan yan. Pagdating sa talatang 2 ang sabi, at ng ika-7 araw, ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. So ang Diyos ho ay hindi napapagod. Ano ang ibig sabihin? Bakit siya nagpahinga? Hindi po dahil napagod, kundi dahil sa tapos na po ang kanyang creation. Natapos na po yung kanyang gawain. So, anong ginawa niya nung ika-7 araw? Sabi sa talatang 3, at binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So, ito yung ginawa ng Panginoon sa ika-7 araw. Itong ika-7 araw na yan, tandaan po ninyo, 3 yung ginawa ng Panginoon dito, ha? Yan, kinulayan ko ng kulay dilaw. Binasbasan, ipinangilin, ipinagpahinga. 3 bagay na mahalaga ang ginawa ng Panginoon. Binasbasan niya, no? Ipinangilin. Ibig sabihin ng ipinangilin ay itinangin niya itong banal. At wala na siyang ginawa dito. Kanya itong binigyan ng kaibahan sa ibang araw. Nagpahinga siya. So, yan ho ang ginawang batayan kung bakit may mga kalendaryo, lalo na tayong mga Pilipino, na yung ika-7 araw na yan ay walang iba kundi yung araw ng Sabado. Yan yung araw na binasbasan ng Diyos. Kanyang ipinagpahinga at ipinangilin, mga kapatid. So, doon sa talatang, dyan sa Apokalipsis 14:7, ay pinapaalala sa atin na dapat sasambahin natin ang gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Tandaan po natin ito po ang mga bagay na ginawa ng Panginoon sa araw na ika-7. Pinagpala, ginawang banal, ipinagpahinga. So ibig sabihin, kung itong araw na ito ay natatangi, bukod tangi saan 7 araw, hindi niya sa 6 na araw, walang katulad siya. At kung ang Diyos ay ipinagpahinga ito at ipinangilin, naturalmente, tayong mga tao na sumasamba sa Kanya, ay dapat doon natin ilalaan ang ating panahon sa Diyos. Yung araw na Kanyang pinahalagahan, ginawang espesyal, yun ang ating gagawing araw na itatalaga para sa ating tagapagligtas. Yung pong sinasabi diyang pinagpala, yung number 1, pinagpala. Ang Panginoon ay meron mga pinagpapala sa banal na kasulatan. At kapag pinagpapala ng Panginoon, ang kanyang blessing ay hindi basta-basta nawawala. Katulad halimbawa nitong nasa unang Kronika 17:27, sapagkat iyong pinagpala, O Panginoon, at yaoy magiging mapalad magpakailanman. So, ang tinutukoy dito, hindi naman araw, subalit ang katotohanan na anumang bagay yan na pinagpala ng Panginoon, ang basbas niya ay hindi basta-bastang mawawala. Sa makatuwid, yung ika-7 araw na Sabado na pinagpala ng Panginoon, ang kabanalan niyan ay hindi mawawala. Paniwalaan mo yan o hindi, pangilin mo yan o hindi, ang kabanalan niyan ay hindi mawawala. Kaya nga ang pagkakautos sa atin sa Exodus ay alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ang English niya ay remember the Sabbath day to keep it holy. Ibig sabihin, alalahanin ang araw ng Sabat at ingatan itong banal. Hindi natin pinababanal ang ika-7 araw, kundi
ang pag-alaala nito ay iniingatan natin ang kabanalan nito. Bakit natin iniingatan? Kasi may Diyos na nagpabanal nito. Yun po ang ibig sabihin ng Apokalipsis 14, talatang 7, na sambahin ang gumawa ng langit at lupa at dagat at ng mga bukal ng tubig. Ayan, so, ibig sabihin ay atin itong tatandaan, aalalahanin. Kaya nga lang ay maraming mga tao ang binabaliwala ito. So, yun ay hindi ikinatutuwa ng Panginoon, mga kapatid, na binabaliwala po natin ang mahalagang araw na ginawang memorial or palatandaan ng pagiging manlilikha ng Panginoon. Bakit niya ginawa ho ito? Kasi tapos ng kanyang gawain. Ibig sabihin, yun yung sign ng pagiging creator ng Panginoon or memorial of creation. So kung sasambahin mo ito ng ibang araw, hindi po yun pag-alaala sa manlilikha kasi hindi naman yung araw na banal na binasbasan niya ang ating inilaan sa kanya. Kaya nga dito sa utos ay alalahanin ang Sabat upang ipangilin. At tingnan po ninyo yung Marcos 2:27, sabi diyan, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kung makikita po ninyo, ang espesyal sa lahat ng gabagay, ang espesyal sa naginawa ng Diyos ay tao. At sa lahat ng araw, ang espesyal naman na ginawa ng Diyos ay ang ikapitong araw. Kaya sabi ng Panginoon, itinuturo niya na itong araw na ito ay sadyang nilikha para sa tao, para ilaan ng tao sa Diyos. Kasi kung pupuntahan po natin yung Exodus, bibigay ko na kay Brother Gomer, pagkatapos nito. Kung pupuntahan po natin yung Exodus chapter 20, verse 9. Ang sabi po doon, basahin na lang natin muna yung 8, tapos yung 9. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Pansinin po ninyo, ipinapaalala sa atin para ipangilin. Ito ang nagkahulugan nito ay ilalaan natin sa Panginoon. Kasi ang sabi sa talatang 9, 6 na araw nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Sa isang linggo, mayroong 7 araw. Kung ang isang araw ay banal at alalahanin ng tao, yung 6 na araw ay magtatrabaho. Therefore, ang ikapitong araw, given po niyan, understood mga kapatid, na yun ang ilalaan ng tao sa Diyos. Kaya yung salitang alalahanin doon sa talatang 8 para ipangilin, at dito sa 2:27 ng Marcos naman, ay ginawa nga ito para sa tao. Sa madaling salita, doon sa Apokalipsis 14 talatang 7, yung sinasabi po doon na magsisamba sa gumawa ng langit at lupa at ng dagat at ng bukal ng tubig, ang ibig mong sabihin ay huwag nating kakalimutan yung araw na ginawang tanda ng Panginoon sa katapusan ng kanyang paglikha. Ito po'y tinatawag po nating alaala ng pagiging manlilikha ng Diyos or memorial of creation. Yan, pagka pumunta tayo dyan sa Luneta, meron po diyang monumento ni Rizal. Alaala na mayroong tao na nagbuwis ng kanyang buhay o isang hero, mga kapatid. Kaya nga na-question pa yung isang building po doon na nakaka-distract sa kanyang view. Mahalaga po ito. Ang nakakalungkot ngayon ay binabaliwala ito ng mga tao. Kaya nga kung iyong titin ang 10 utos, mga kapatid, bahagi yung araw ng Sabat doon sa unang tapyas ng bato na kautusan na nakaukol sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Ang mas pinakadakila, ibigin ang Diyos. Kasama po doon yung Sabat. Kasi iyon ang ilalaan natin sa Kanya. Pero napakatalino ni Satanas kasi nagawa ho niyang lansihin ang mga mangangaral ngayon, kaya marami ang galit sa Sabat. Kaya hindi po talaga nasasamba yung lumalang ng langit at lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Brother Gomer. Maraming salamat, Brother Johnson, at magandang gabi po sa inyong lahat. Muli ay kayo po ay amin pong binabati. So sa ating pong pag-aaral ngayon, Brother Johnson, tungkol dyan sa Apokalipsis 14:7, na ang wika ay magsisamba kayo sa lumalang, no? Magsisamba kayo sa gumawa ng langit, ng lupa, at ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. So, kung titingnan po natin dito ay, sabi ko nga, Brother Johnson, pwede namang sabihin na diretso dyan sana na magsisamba kayo sa Diyos. Kaya lang, hindi po yun ang kanyang binanggit, kundi
binanggit yung katangian nung pagiging tunay na Diyos, nung Diyos na manlalalang. Actually, Brother Johnson, sa banal na kasulatan ay kaya talaga natin sinasamba ang Diyos ay isa sa dahilan kung bakit pinag-uukulan natin siya ng pagsamba, mga kapatid, ay dahil siya nga po ang Diyos na lumalang. Ang sabi doon sa awit, tingnan po natin yung awit 95 verse 6. Pansinin po ninyo ang talatang ito, mga kapatid. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Ayan. At doon naman sa Apokalipsis 4, ang talata naman ay 11, ay ganito naman yung ipinapahayag doon. Apokalipsis 4:11. Sabi diyan, marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kalwalatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo. Napansin po ninyo, mga kapatid? Sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. So, dito nakabatay, Brother Johnson, yung ating karampatang pagsamba sa Diyos sapagkat ang Diyos ang lumalang sa atin. Ngayon, tayo po ay binibigyan ng pahayag nitong isinugong anghel, Brother Johnson, na ang panawagan dito ay magsisamba sa Diyos. Ay bakit po? Yun po yung tanong. Bakit? Bakit ang pahayag dito ng anghel ay nananawagan siya na tayo ay bumalik sa pagsamba sa tunay na Diyos? Nang Diyos na dapat nating sasambahin ay yung Diyos na lumalang. Kasi nga po, mga kapatid, dito po sa Apokalipsis ay kung inyo pong mapapansin ay may dalawang kapangyarihan. Yung kapangyarihan ng kaaway ng Diyos na walang iba kundi si Satanas, no? Na wala po siyang ibang gustong gawin kundi siya yung sambahin. So, kung makikita po ninyo si Satanas doon pa lang sa Isaias, Brother Johnson, ay talagang ito na yung kanyang pinakananasa yung siya ay sambahin talaga. Ano? Kaya hindi ho katakataka na ang panawagan ng anghel dito sa Apokalipsis ay dapat na yung tunay na Diyos ang ating pagkukulan ng pagsamba. Ngunit ang tanong na dapat nating sagutin dito, Brother Johnson, paano ba? Pwede bang lahat ng pagsamba ay okay na sa Diyos? Pwede ba natin siyang sambahin sa paraan na kung ano yung gusto natin? Or ang Diyos ang magsasabi kung paano natin siya dapat sasambahin? Nakita po ninyo? Kasi ngayon, Brother Johnson, marami po ang nagpapahayag na sila ay sumasamba rin naman. Tama naman, sumasamba. Kaya lang ang tanong, yung bang pagsamba, lahat ba ng pagsamba na ginagawa ng mga tao na iniuukol nila sa Diyos, ito ba ay katanggap-tanggap kaya sa Diyos? Okay, bago po natin sagutin yung tanong na yan, ay sagutin mo natin bakit nga ba ang panawagan ng anghel ay magsisamba at ang kanyang dala-dala ay yung everlasting gospel. Kung inyo pong mapapansin, sa previous chapter ng Apokalipsis, tingnan po natin at basahin doon sa 13. Ayan, sa Apokalipsis 13 at ang talata po ay, tingnan po natin dito sa talatang 14 muna. Magkasunod lang po itong chapter na ito, 13 and 14. Dito po sa 13, kung inyo pong mapapansin, ang sabi dito, at nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na maagaw sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Verse 15. At siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. So napansin po ninyo dito, mga kapatid, ang pangyayari sa huling araw na ito, mga kapatid, ang issue sa huling araw ay kung sino ang iyong sasambahin. Dito po sa Apokalipsis 13, makikita po natin na ang kaaway ng Diyos, walang iba kundi si Satanas, ay wala din po siyang ibang gusto, kundi siya ang sambahin. Nakita po ninyo? Kaya hindi nakakapagtaka na ang panawagan ng anghel doon sa Apokalipsis 14 ay dapat
ang Diyos na lumalang ang sambahin at hindi si Satanas. Kasi nga si Satanas talagang ang gusto niya, Brother Johnson, pagsamba. Ang sabi doon sa Mateo 4, tingnan po natin yung talatang 8 at 9. Nung panahon na kanyang tinukso ang ating Panginoon, sabi dito, muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamalas sa kanyang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kalwalhatian nila. Verse 9, at sinabi sa kanya, lahat ng mga bagay na ito'y ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. So nakita po ninyo mga kapatid, ang gusto ni Satanas, siya ang sambahin mo. Of course, ang problema nito, Brother Johnson, paano natin malalaman ngayon? Ito yung question dito. Paano natin ngayon marirecognize, paano natin madidistingge kung ang sinasamba mo ay si Satanas o ang sinasamba mo ay ang Diyos? Yun. Nakita po ninyo? Kasi si Satanas, wala po siyang ibang gustong gawin kundi sambahin siya eh. Kaya nga sa Apocalypse 3, papatayin niya nga yung hindi sasamba sa kanya eh. Pero ang contrast nun, ang panawagan ng anghel, ang sasambahin natin dapat, yung Diyos na manlalala. Napakaliwanag po nito mga kapatid. Dito po mag-uumpisa yung ating pag-aaral. Actually, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, nung siya po ay nangangaral, nung siya ay nandito pa sa lupa, ang sabi niya doon sa isang talata ng Juan, pansinin po ninyo sa Juan 4, ang talata po niya ay 23 hanggang 24. Ano sabi po sa talata na yan? Datapwat, dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba. Pansinin niyo po yung salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, sasambahin ng mga tunay. Ibig sabihin, Brother Johnson, merong mga sumasamba na hindi pala tunay. Yun. Ang kanilang pagsamba. Napansin ninyo? Kasi ang hinahanap ng Ama, yung tunay na mananamba. At papaano natin sasambahin ang Ama sa tunay na pagsamba? Sabi niya, sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Ayon, ang ibig sabihin, Brother Johnson, kung ang pagsamba ng isang sumasamba ay hindi nakabatay sa katotohanan, ay wala hong magiging kabuluhan ng pagsamba. Kaya pala, kung mapapansin po ninyo doon sa Apokalipsis 14 na pinag-aaralan natin, ay ang unang ipinahayag doon ng anghel, Brother Johnson, ay matakot sa Diyos, magbigay kalwalhatian sa Kanya. At napag-aralan na natin ang pagkatakot sa Diyos ay mayroong kinalaman sa Kanyang kautusan. Of course, logic naman yun logical, na kapag ikaw ay natatakot sa Diyos, of course, sumusunod ka sa Kanyang mga utos. Hindi po pwedeng sabihin mong natatakot ka sa Diyos tapos ang lakas ng loob mong lumabag. Malabo yun. So dapat talagang sumusunod tayo sa kautusan ng Diyos. Ngayon ang tanong bakit dito sa Apokalipsis, sa huling araw na ito ng panahon ng sanlibutan, ito yung panawagan ng anghel. Dapat po nating aalalahanin mga kapatid na balikan po natin at reviewin palagi yung ginawa ng maliit na sungay. Kasi doon po nakabatay ito. Yung ginawa ng maliit na sungay na ang sabi doon sa Daniel 7:25, pansinin po ninyo. Kasi ito yung ginawa ni Satanas para yung mga tao mailigaw niya sa pamamagitan ng maling pagsamba. Naakala ng mga tao, ang sinasamba nila ang Diyos, yung pala hindi na. Mahusay ang pagkakagawa ni Satanas. Ang sabi rito, itong maliit na sungay, pansinin ninyo, siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan, lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan, kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Nakita mo? Ang ibig sabihin, Brother Johnson, kapag ikaw ay nailigaw doon sa maling pagsamba, na ang sinusunod mo ay ibang kautusan, kasi nga ito, binago niya yung kautusan Binago niya. Na hindi na malayan, akala nung marami, sumasamba sila sa Diyos. Pero dahil binago nung maliit na sungay yung kautusan, sa mahabang panahon, nakalimutan ng mga tao ang kautusan ng Diyos. Kaya yung panawagan ng anghel, matakot sa Diyos, magbigay kalwalhatian at sumamba sa tunay na Diyos. Naging matagumpay ang ginawa ni Satanas sa napakahabang panahon, Brother Johnson. Okay? Kaya nga dito ang sabi dito sa Daniel 8, ang talata ay 12. Pansinin po ninyo ang kanyang ginawa. Medyo mahaba lang ito, pagtiyagaan yung sundan mga kapatid.
Kasi kailangan po natin itong maintindihan. Daniel 8:12, sabi diyan, at ang hukbo ay nabigay sa kanya na kasama ng palaging handog na susunugin dahil sa pagsalangsang. At anong ginawa nitong maliit na sungay? Kanyang iwinaksi ang katotohanan sa lupa. Ano sabi? Itong maliit na sungay, iwinaksi niya ang katotohanan sa lupa. Ay anong sabi ng ating Panginoon? Papaano daw sasambahin ang Panginoon? Juan 4:23, sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Ay papaano ngayon masasamba ng mga tao ang Diyos sa Espiritu katotohanan? Iwinaksi nung maliit na sungay yung katotohanan, Brother Johnson. Napansin po ninyo, ganito po kagaling yung paraan ni Satanas. Iwinaksi niya yung katotohanan, yung kautusan ay pinalitan niya, yung kautusan ay kanyang binago, para yung mga tao na nag-iisip ngayon na sila'y sumasamba sa Diyos, hindi na pala totoo or hindi nakatanggap-tanggap yung kanilang pagsamba. Tama. Meron po ba tayong ebidensya dyan? Meron. Ang ating Panginoon mismo ang nagsabi. Pansinin po ninyo sa Marcos 7, ang talata po ay 7. Ito po, pansinin po ninyo, hindi po ito po pwedeng magkamali. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nakita po ninyo, ang itinuturo na ngayon, utos na ng tao. Pero akala ng mga tao na sumusunod dun sa utos ng tao, sumasamba sila sa Diyos. Di ho ba napakagaling ano? Kaya nga, ang gawain nitong sinugong anghel, Brother Johnson, ay ipanawagan, ipangaral sa buong sanlibutan na dapat tayong bumalik sa tunay na pagsamba sa ating Diyos na manlalalang. Ito po ang dahilan kung bakit ito yung panawagan, sapagkat yung kautusan ng Diyos, yung kanyang katotohanan ay iwinaksi ng maliit na sungay. Kaya nung bumangon itong samahan na pinanukala ng Diyos, ito yung daladala nilang aral para ipangaral sa buong sanglibutan kung papaano natin tunay na masasamba ang Diyos na lumalang ng langit. Ang sabi dito kung itutuloy natin sa talatang 8, tingnan po ninyo ang talatang 8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Napakaliwanag po nito kasi ito talaga yung kalooban ng mangyari ni Satanas, yung mawala ang isipan ng tao sa utos ng Diyos. Kaya kahit anong isip mo ngayon na sumasamba ka sa Diyos, pero ang iyong sinusunod na utos ay hindi utos ng Diyos, ang sabi ng ating Panginoon, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na ang kanilang itinuturo, utos ng tao, hindi yung utos ng Diyos. No? Dito maliwanag ngayon, ano ngayon ang utos ng Diyos? Ayun, binasa na nga ni Brother Johnson At kapag ipinangaral natin ito, Brother Johnson, itong utos ng Diyos na ito, kasi sa totoo lang naman, napakarami pong Protestant churches na nagprotesta sa Roman Catholic Church. Okay? Ang dami. Kaya nga ang tawag sa kanila, protestante. Di ho baga? Ang problema, akala nila, sa kanilang ginagawang pagsamba, kinalimutan nila yung utos ng Diyos. At ang pangangatwiran, ayun nga, para sa Israel. Pero kung titingnan po ninyo, sa mga Protestant denomination, pag inisa-isa po ninyo yung kautusan, yung 10 utos, alin doon ang hindi sinusunod ng Protestant Church? Kahit anong Protestant Church, alin doon sa 10 utos ang hindi nila sinusunod? Isa lang po, talagang obvious na obvious, kasi pag tinanong mo, yung bang unang utos na wag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos, abay wala hong pagtatalo. Lahat po ng Protestant Church, sinusunod po yan. Yung wag kang gagawa ng larawang inanyuan kahit nga born again, yan po ang ginagamit nila para turuan yung ating mga kaibigang Catholic. Yan din ang ginagamit. Yun namang pangatlo, wag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Wala hong Protestant Church na magsasabi na hindi dapat sundin yan. Hindi ho ba? Dito maliwanag ngayon, anong kautusan ngayon ang target ni Satanas? Di balikan po natin yung Daniel 7:25. Tingnan po ninyo. Sabi diyan, kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Puntahan niyo po ang kautusan ng Diyos. Ano pong kautusan doon ang may kinalaman sa panahon?
Ang sabi doon sa ikaapat na utos, maliwanag, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Ilagay nga po natin ito. At mayroon po akong gustong ipapansin dyan. Ang sabi po dyan sa Exodo 20, ang talatay 8, bago ko ibalik kay Brother Johnson. Sabi dyan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Maliwanag po na itong kautusan na ito ang mayroon pong kinalaman sa panahon na dapat nating alalahanin ang Sabat. At anong araw po yan? Tuloy, 9. 6 na araw na gagawa ka, iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Tuloy, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Napakaliwanag po nito mga kapatid. Ngayon ang tanong, bakit ito ang focus ni Satanas? Ha? Bakit itong utos na ito? Bakit itong tanging utos lang na ito, Brother Johnson, ang nawala sa protestante? Naakala nila ay patuloy silang sumasamba, pero inalis ni Satanas itong utos na ito sa kanila. Nakita po ninyo? Kasi pag pinansin po ninyo yung 10 utos, dito lamang po sa utos na ito, sa ikaapat na utos, nagpapakilala ang Diyos bilang manlalalang na Diyos. Ayun. Kaya yung sinabi dun sa Apokalipsis, na magsisamba kayo sa Diyos na gumawa ng langit, ibinabalik niya tayo sa pagsamba sa Diyos na lumalang. Kasi ang ginawa ni Satanas, inalis niya ito. Kasi nga naman, kahit na pansinin po ninyo mga kapatid, doon sa 10 utos, pwedeng angkinin ng ibang tao yung halos lahat ng utos doon Pwedeng iutos, wag kang magnanakaw, inutos ng gobyerno, wag kang papatay, wag kang mangangalunya, o wag kang gagawa ng rebulto, wag kang magkakaroon ng ibang Diyos, ako lang. Pero dito sa ikaapat na utos, hindi pwedeng angkinin ito. Bakit? Kasi ang sabi dito, sa 6 na araw, ginawa. Sino hong pwedeng magsabi nito ngayon? Na sasabihin niya sa 6 na araw ay ginawa ko ang lahat ng mga bagay na yan. Sino hong pwedeng magsabi nito? Wala hong iba kundi yung tunay na Diyos na lumalang. Kaya wag po kayong magtaka kung bakit ito ang pinakialaman ni Satanas. Kasi itong utos na ito ang nagpapakilala ng tunay na Diyos na lumalang. Ito po yung dapat nating mapansin dito. Ang sabi doon sa talatang 11, sabi po dyan, tuloy natin, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit, ang lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroroon. Tanong mga kapatid, sino ang pwedeng magsabi lamang nito? Wala pong iba, kundi yung tunay na Diyos na lumalang. Kaya pala niya iniutos ito, ay ngayon ang ginawa ni Satanas, para maalis ang isipan ng tao doon sa Diyos na lumalang, inalis niya sa isipan ng tao, ginamit niya yung maliit na sungay, para iwaksi ang katotohanan, isiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Kaya ang nangyari, ang mga tao, nawala sa kanila ang katotohanan ito. Pero, ibinangon ng Diyos yung anghel doon na nangangaral na dapat tayong manumbalik sa pagsamba sa tunay na Diyos. At yan ay may kinalaman dito sa ikaapat na utos. Bakit? Ito lamang ikaapat na utos, ang utos na nagpapakilala ng tunay na Diyos na lumalang. Brother Johnson. Ayan, maraming salamat Brother Gomer. At mga kapatid, marami pong mga termino, mga binabanggit si Brother Gomer na napakahalaga po yon. At gusto ko pong magbigay ng susog para mapagtibay lalo po natin yung kanyang mga ipinahayag mga kapatid. Tandaan po natin, sa aklat ng Apokalipsis, bago dumating ang ating Panginoon, ay ang issue po dito ay worship. Dalawa lamang pong pagsamba ang meron sa Apokalipsis. Ang aklat ng Apokalipsis ay nagtatala ng mga pangyayari sa katapusan at sa pagdating ng ating Panginoon. So, meron pong dalawang uri ng pagsamba diyan. Kaya, ang Apokalipsis 14 ay mahigpit at kung ating pag-aralan mabuti, ito po ay urgency or paalala sa madalian pangangaral na dapat maipaliwanag sa mga tao yung tamang pagsamba sa Diyos. Kasi meron ding pagsamba dyan sa hayop. So tingnan po natin muna, yung pagsamba sa Diyos na pinag-aaralan natin ngayon, ay ito na nga po yung mababasa po natin sa Apokalipsis 14, 6 at 7, na siyang dahilan o kaya ay ating
pundasyon dito sa ating pong pag-aaral na ginagawa. Sumamba ka sa lumalang o gumawa ng langit at lupa. Ang unang anghel na bahagi ng three angels ay nakasintro sa end time message or panghuling mensahe na taglay ng tunay na bayan ng Diyos. Na ito na nga po dapat ay nakaukol doon sa tamang dapat sambahin. Kaya tayo naniniwala na may kaugnayan ho dito yung Sabat kasi nga sa Exodus binasa natin kanina na ito ay dapat alalahanin. At ito ay tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Ezekiel Kapitulo 20, talatang 12 at 20. Ganito po ang sabi. Ezekiel 20, 12 muna. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanilang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. So, ganong kahalaga po ang Sabat, mga kapatid. Ito po ay tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya hindi nga po tama na mamimili tayo ng gusto nating araw at yun ang gagamiting nating araw ng pagsamba. Bagaman, kahit anong araw pwede tayong sumamba, pero hindi natin siya pwedeng palitan ng ibang araw at mag-schedule tayo ng ibang araw. Pwede naman tayong sumamba, pero ang araw na ipapalit natin, kung hindi lang naman yung Sabat, hindi banal yung araw. Kaya yun ang kaibahan po niyan. At dito sa talatang 20, ganun din halos sa pagkakasabi. Verse 20, sabi diyan, at inyong ipangili ng aking mga Sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoong ninyong Diyos. So, tingnan po ninyo. Ito yung isinisigaw ng ang tatlong anghel sa Apokalipsis na dapat maibalik natin yung pagsamba sa Kanya. At ito po ay hindi pwedeng hiwalay sa pagsamba na yun. Kasi tanda ito ng Diyos sa Kanyang bayan at sa Apokalipsis ay meron ding tanda ang hayop. Ayan. So kung ang tanda ng Diyos ay araw, ang tanda ng hayop ay araw din. At tingnan po ninyo, may pagsamba sa hayop. Tingnan po natin yung Kapitulo 13 ng Apokalipsis. Basahin muna natin yung talatang 4. Ano po ang sabi diyan? At sila'y nangagsisamba sa dragon, sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop. At nangagsisamba sa hayop, na nangagsasabi sino ang kagaya ng hayop at sino makakabaka sa kanya. So ito na po, tingnan nyo pong mabuti ito ha. Kasi itong mga EDD dito talagang kawawang-kawawa ito dahil hindi nila maintindihan na nanganganib na po ang kanilang buhay. Ang sabi po dyan, yung mga tao na walang kaalam-alam sa katotohanan o kaya naman ay narinig na nila tulad ngayon pero pinagtitigas ang kanilang puso, ang pagsamba nila ay hindi na mapupunta sa Diyos kundi napupunta na po sa kalaban ng Diyos. Yung dragon na si Satanas, no? Ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa hayop. Oh. So, yung mga tao nagsisamba sa hayop. Mamaya, babasahin ko po mga kapatid kung papaano binago yung pagsamba o yung araw ng Sabat na ginawang na ikapito ay ginawa pong linggo na tanda ng hayop. Kaya pagka hindi po Sabat ang inyong pahalagahan mga kapatid, tanda ho talaga ng hayop yan. Kaya yun ang panganib po dito mga kapatid. Talatang 8, at ang lahat na nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya na ang kanilang pangalan ay hindi nasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Ito yung mga hindi nasulat sa aklat ng buhay. Ito yung nagtatwa o binaliwala yung utos ng Diyos at yung mahalagang araw at ipinagpalit doon sa araw na gawa ng tao. Tingnan niyo po. So, kung titingnan natin yung 14 ng Apokalipsis at puntahan natin yung 9 at 10, pag-aaral natin ito sa susunod pero babasahin ko lang po ngayon mga kapatid. Ang sabi dyan, at ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, talatang 10, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng banal na anghel
at sa harapan ng kordero. So itong hayop na ito, mga kapatid, na binabanggit dito, ito yung nasa chapter 13 ng Apokalipsis na pinag-aaralan na natin ng mga nakaraan, na ito po ay isang kilusang kapangyarihan, isang sistemang pangrelihiyon, na yung hayop na yan ay walang iba kundi ikaapat na imperyo, ang Roma. At dyan po ay nagkaroon po ng religious at political leader or political power. May patutuo po tayo na yan po ang nagbago nung araw na binasbasan ng Diyos. Ganito po yung ating mababasa, mga kapatid. Dito po sa isang aklat na The Convert Catechism of Catholic Doctrine, paumanhin po at pasintabi doon sa may-ari ho nito. Pinasasalamatan po namin kayo kasi naglagay kayo ng napakadali pong mapatunayan ng mga nagsusuri. Ito po'y question and answer at ang sabi ho dyan, question, which is the Sabbath day? Ang answer ay Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea 336 AD transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Yan po ay sinulat ng isang pari na si Peter German. Ito po yung walang kaalam-alam yung ating mga nanonood na bakit naman kasi hindi buksan yung isip nitong mga ADD na ito nang magkaroon. Yan, Brother Johnson, ang naging katuparan nung nasa Daniel 7:25. Tama. Na yung kapangyarihan ng maliit na sungay, ang sabi doon, ay iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Yan po yung kautusan na pinakialaman nitong maliit na sungay. Tama. At ipagpatuloy naman nung hayop sa Apokalipsis. Ano ho? Kaya, bagamat hindi ho matanggap ito ng marami, pero yan po ay napakaliwanag. Hindi ho natin pwedeng tanggihan ito na sa lahat ng kautusan, tingnan po ninyo yung 10 utos. Alin ba dyan ang ayaw ng mga denomination ngayon, mga samahan ng pananampalataya ngayon? Isa lang naman talaga eh. Yung ika-4 na utos lang naman talaga. Kahit kasi pag tinanong natin yan sila isa-isa, Brother Johnson hindi naman sila tatanggi na yung unang utos, pangalawa, pangatlo, panglima, hanggang pang-10 ay susundin mo. At ang tangi-tangi lang na ayaw nila ay yung utos na nagsasabi na ang Diyos ang manlalalang. Tama. Tapo ninyo, kasi yung utos na nagsasabi na ang Diyos ang manlalalang at yun ang panawagan ng anghel na ang sasambahin mo yung Diyos na lumalang. Ang problema, ang ginawa ng maliit na sungay, pinakialaman niya yung utos na may kinalaman sa pagiging manlalalang ng Diyos. Kaya wag ho nating patigasin ang puso natin sa bagay na ito. Kasi nasa huling panahon na, Brother Johnson Oo nga eh. Ang sabi nga doon sa Apokalipsis 1, ang talata 3, gusto ko lang basahin ito. Ang sabi po dyan sa 1:3 ng Apokalipsis, sabi niya, mapalad ang bumabasa, ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. So, nasa huling panahon na po tayo. Kumbaga, nandito na tayo sa panahon at darating ang oras na mamimili ka talaga kung sino ang paglilingkuran mo, kung sino ang sasambahin mo. Kaya itong mga nandito ngayon, Brother Johnson, na nakikinig sa atin, mapalad po kayo. Bakit? Kasi pag dumating yung panahon na nakita nyo na yung katuparan nitong itinuturo natin, Brother Johnson, abay magpapasalamat sila, at least kahit papaano ay narinig nila ang katotohanan na ito. Ay kapag tinanggihan ng tinanggihan, ay wala naman po tayong magagawa. At least, ginawa po natin yung ating ika nga ay tungkulin na ipangaral ito. Ang sabi sa lahat ng lahi, lahat ng bansa, bayan at wika. Ang sabi, Brother Johnson. Yan. Kaya magalit man si Nats Benedicto dyan at kung sino man dyan, ay hindi nyo mapipigilan ang pangangaral nito. Kasi nga, yan yung daladalang aral nung anghel, Brother Johnson. Tama. Okay. So,
Magbibigay po tayo ng historical background, mga kapatid. Sa pagtakbo kasi ng panahon, kung inyo pong mapapansin, after po ng 70 AD, sa pag-aaral po ng prophecy, ay nagkaroon na po ng unti-unting pagbabago. Dahil meron din po mga nagpapahalaga sa araw ng unang araw ng Sanglinggo dahil nga si Kristo ikay doon ay nabuhay. Hanggang 135 AD. Meron, pero wala pong official na pagpapatupad sa kanila pong mga grupo. Subalit, pagdating po ng 331 AD, ito yung tinatawag na First Civil Sunday Law. Masi-search po niyo yan, ChatGPT o kaya doon sa Google. Yung First Sunday Law, ito yung Edict of Milan, March 7, 321. Nang maging emperador si Constantino, nang maging emperador siya sa imperyo ng Roma. Yan, kaya ang tawag po dyan ay Roman Empire. Ang hari doon ay tinatawag na mga emperador. Subalit meron pong isang pagano, si Emperador Constantino, na convert sa Kristyanismo dahil sa sinadya niya po ito dahil sa gusto niya pong maging emperor ng Roma. Kaya ang tawag po sa kasaysayan ay naging pagan Rome. Nagkaroon po siya na batas na gagawing mahalagang araw ang araw ng linggo. At naipasa po ito noong March 7, 321 AD. Ngayon ang tanong ay, anong araw ba ang pinahahalagahan noon bago siya? Karamihan po doon, mga kapatid, ay Sabado po talaga. Kaya nga nabasa natin kayo na 336 sa Konsilyo ng Laodicea, doon inapprove. Pero before 336, 321, nagkaroon na po ng batas. Ngayon, ganito po ang ating nakikita dito. Sino po ba si Constantine? Siya po ay pagan. Ang pagan ay sun worshipper. Sumasamba po sila sa araw. Kaya nga meron pong tinatawag na Petra. Ayan. May hagdan po dyan. At makikita natin hanggang doon sa taas andun yung altar worship. Pagdating dyan, altar of sun worship. Pagsamba kasi kitang-kita po yung araw. At sinasamba nila pagsilang ng araw at paglubog ng araw. Ang Egypt ay isa po sa mga sumasamba at kumikilala sa araw. Ganon din yung Babylon, mga kapatid. So, pag sinabing pagsamba sa araw, ito po'y kalaban ng Diyos. Kasi ginawa nilang Diyos yung araw. At nung pumating yung Roma, mga kapatid, naipasok yung mga pagsamba na yon sa sun, sa pagitan ni Constantine, dahil po yung salitang Sunday na pangalan ay kumakatawan o nangangahulugang araw ng mga araw. Kasi nga yung SUN araw, yung DAY araw din. So yun po ang naging matagumpay na pagsasabatas ni Constantine. Kaya nga sabi po dito sa History of Christian Church, edition 1902, Volume 3, page 380. Sa pagkakasalin sa Tagalog, sabi, sa marangal na araw ng araw, or Sunday, or Day of the Sun. O, tinan nyo ha, Day of the Sun, or Sunday. Ang mga maestrado at mga taong naninirahan sa mga syudad ay pinagpahinga at ang lahat ng mga puok, pagawaan ay ipinasara. Ngunit sa lalawigan, ang mga taong abala sa agrikultura ay malaya at lehitimong makakapagpatuloy sa kanilang mga gawain. So dito noong 321, mga kapatid, yung mga nasa syudad lamang, yung malaking pabrika, yung mga nasa probinsya, ay hindi mo sila pinipilit. So binasa po natin kanina, mga kapatid, na ito po yung Catholic Church ang nag-transfer na naging malawak po ito. Kaya nga sabi po dito noong September 17, 1833, may lumabas na aklat na Catholic record. Ang sabi, ang linggo ay natatag hindi dahil sa kautusan, kundi dahil sa tradisyon at institusyong Katolika. O, tingnan nyo ha, September 17 yan, 1833. At September 11, pero latest ito, 1923. Ang sabi uli doon, ang linggo ay tanda ng aming otoridad. Ang iglesia ay mas mataas kaysa Biblia. At ang paglilipat na ito ng Sabat ay katibayan ng kautosang yaon.
So ito po yung issue at ito po yung dahilan kung bakit kailangan maipangaral yung Apokalipsis 14:7 tungkol sa pagsamba sa lumalang ng langit at lupa. Kasi ito na nga po ang nangyari. Ito na nga yung binasa ho natin kanina na pinalitan yung Sabado at ginawa hoong linggo. At marami ngayon ang sumusunod dyan na hindi nila alam na yun po ay hindi ika galing sa Biblia, kundi sa institusyong Katolika. So paano ngayon natin tutulan itong mga ito? Hindi naman natin ito libro. At isa pa pong aklat dito, isinalin sa Tagalog na ang title ng libro ay The Faith of Our Fathers. Ito po ay sinulat ni Catholic Cardinal James Gibbons sa page 111 hanggang 112. Ang sabi niya dito, mababasa mo ang Biblia mula Henesis hanggang Apokalipsis at hindi mo makikita ang isang linya na nagpahintulot sa pagiging sagrado ng linggo. Wala naman po talaga kayong mababasa na banal ang linggo. Maghanap nga kayo. Wala ho. Ano sabi dito? Pinag-uutos ng mga kasulatan ang debutong pangingilin ng Sabado. O ayan pa mga kapatid. At sa Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942, page 4, the Church changed the observance of Sabbath to Sunday by right of the divine infallible authority given to her by her founder, Jesus Christ. The Protestant claiming the Bible to be the only guide of faith has no warrant for observing Sunday. In this matter, the Seventh-day Adventist is the only consistent Protestant. Sino nagsabi niyan? Yung Catholic. Kayo anya mga Protestante kayo. Wala naman eh. Sabi nyo, ang Biblia ang tanging batayan. Pero wala naman sa Biblia na ipangilin mo yung linggo. Kundi utos siya ng Katoliko. Kaya nga sabi nila, sa pagkakataong ito, Seventh-day Adventist lamang ang consistent na Protestante. So, nakikita po natin, yung binasa ho natin kayo na nakaliwat sa Tagalog, Catholic Virginian, October 3, 1947, nowhere in the Bible do we find that Jesus or the apostles ordered that Sabbath be changed from Saturday to Sunday. We have the commandment of God given to Moses to keep holy the Sabbath day. That is the seventh day of the week, Saturday. Today, most Christians keep Sunday because it has been revealed to us by the Roman Church outside the Bible. Kita nyo na? So, may pagsamba nga sa Apokalipsis. Pagsamba sa dragon o sa hayop, yung hayop yung Roma. At ito na nga po, merong religious leader na bumango sa Roma. Siya nga po itong nag-implement nitong linggo kapalit ng Sabado. So, dalawang pagsamba sa Apokalipsis, pagsamba sa Diyos, pagsamba sa hayop. Napakahirap naman tanggapin, Brother Gomer, na ang pagsamba ng linggo, yun ang pagsamba sa Creator. Hindi man pinahalagahan ng Diyos sa Genesis yung linggo. Hindi nga yun ang utos ng Diyos, Brother Johnson eh. Yun na nga eh. Kasi kahit naman sa ngayon, madali lang patunayan ito, Brother Johnson. Sabi ko nga, pumunta lang sila doon sa mga simbahan. Nandun sa harapan mismo ng mga simbahan yung 10 utos nila ha. Hindi 10 utos ng Diyos. Kasi yung 10 utos na nakalagay doon, mangilin ka kung linggo at pistang pangilin. Yun. Ang tanong, saan ba mamabasa sa Biblia yan? Na mangilin ng linggo at pistang pangilin? Wala po talaga tayong mababasa. Wala. Kaya nga, doon sa mga binasa ni Brother Johnson, yung palang pangingilin ng linggo ay hindi talaga utos ng Diyos. Kundi, yan nga po yung katuparan nung ginawa nung maliit na sungay na kanyang iisiping baguhin. Ay binago nga, Brother Johnson. Kaya nga ito ngayon yung panawagan ng anghel na dapat tayo ay bumalik sa pagsamba sa Diyos na lumalang. At paano ba natin sasambahin? Ang ipinapaliwanag natin dito mga kapatid, sasambahin natin ang Diyos, ang sabi niya, sa espiritu at katotohanan. Yun. Hindi mo pwedeng sasabihin na sinasamba mo ang Diyos samantalang itinatakwil mo yung kanyang kautusan. Malabo yun. Paano sasabihin mong sinasamba ko ang Diyos samantalang itinatakwil mo yung kanyang utos? Tama yan, Brother Gomez. Kaya itong makikita mo yung sinasabi natin, tamang-tama kasi yung mga comment dito ng Iglesia ni Cristo, ADD,
talagang sa kanila, sarado isip nila, basta yung 10 utos na yan, sabat na yan, sa Israel, hindi tayo kasama yan. So kitang-kita ang katunayan na talagang sila po ay biktima. At kailangan nga sana silang mapaabutan ng aral na ito. Kaso ang problema, masyado na pong matitigas ang kanilang puso. Kaya sila po ay kailangan nating ipanalangin na sana mabuksan ang puso nila. Kasi nalason po sila nung kapangyarihan at wala hoong duda mga kapatid na pag hindi po sila magbago ay talagang sa hayop po sila sasamba, hindi sa Diyos. Ay sigurado yun, Brother Johnson, sapagkat ang palatandaan ng bayan ng Diyos, nandun sa Apokalipsis 14:12. Kabaliktaran ng mga sumamba sa hayop. O basahin po natin yung 14:12 ng Apokalipsis. Pansinin po ninyo. Sabi diyan, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So maliwanag po ito mga kapatid. Hindi po ito bara-barang pangangaral lamang. Yan po ay utos ng Diyos. Ang araw ng Sabat ay utos ng Diyos sa kanyang bayan. At yan ang sinusunod ng mga banal. Ngayon, ang gagawin ni Satanas, mag-uutos siya ng iba. Ginawa niya na nga eh. Kaya nga, sa pamamagitan ng kanyang mga ginamit na instrumento, napakialaman niya yung utos ng Diyos. At hindi nyo naman mapaglalalangan na yung utos ng Diyos na kanyang pinakialaman ay walang iba, kundi yung kautosan na nagsasabi na ang Diyos ang lumalang. Yung. Ay hindi nyo ba napapansin yan? Nga. Yung utos mismo ng Diyos na nagsasabi na siya ang lumalang, yun ang pinakialaman ni Satanas. Tama. Saktong-sakto eh. Nakita po ninyo? Sana ho ay mapansin nyo po yan. Sapagkat kaya iniutos ng Diyos ang Sabat ay sapagkat ang sabi niya, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa niya. Yun ang dahilan eh. Ipinapakita niya doon sa araw ng Sabat na siya ang Diyos na lumalang. Ay magaling si Satanas. No. Dahil ang gusto nga ni Satanas siya ang sasambahin mo. Diba? Yun ang sabi ng Roma. Tingnan po natin ang Roma 6. Roma 6:16. Tingnan po ninyo. Hindi baga ninyo nalalaman? O tingnan mo, na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima. Ay ang utos ng Diyos ay alalahanin mo ang araw ng Sabat. O anong sinusunod na utos ngayon? Mangilin ka kung linggo at pistang pangilin. Ay sino ngayon ang tinatalima ng mga taong nandyan pa rin kahit na narinig na nila yung katotohanan tungkol sa bagay na ito? So, dapat po natin itong tanggapin. Tama. Ngayon, kung itatakwil, Brother Johnson, sa bagay, ang kasunod na talata kasi, Brother Johnson, doon sa 14:7, ano sabi doon? Naguho ang dakilang Babylonia. Yan tatalakayin natin sunod. Mayroon pong kinalaman yung pagkaguho ng dakilang Babylonia. Bakit? Kasi hindi niya pinakinggan yung pabalita ng unang anghel. Kasi ang panawagan ng unang anghel, matakot sa Diyos. Ano yung matakot sa Diyos? Sumunod sa kanyang mga kautusan. Magbigay kalwalatian. Kasama na dyan lahat ng ating mga kinakain. Kaya hindi ho po pwede yung relihiyon na walang bawal. Pero hindi Jollibee. Ano ho? And then, kailangan yung tunay na relihiyon, yung tunay na samahang sa Diyos, sinusunod yung ika-4 na utos sapagkat yun ang utos na nagpapahiwatig na ang Diyos ang manlalalang. Tandaan po natin, ang sabi ng ating Panginoon, magsisamba, sabi niya, sasambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Maliwanag naman sa Biblia, Brother Johnson O basahin natin, ano ba ang katotohanan na sinasabi sa Biblia? Tingnan po ninyo sa mga awit, 119 ang talatay 142. Kahit patigasin po ang inyong liig sa katotohanan ito, ay hindi ho mababago ito. Awit 119, 142, anong sabi po dyan? Ang katwiran mo ay walang hanggang katwiran. At ang kautusan mo'y katotohanan. Napakaliwanag. Ang sabi ni Kristo, sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Ay ang ginawa, Brother Johnson, yung 10, binawasan ng isa. Yung iba naman, inubos. Wag lang yung tato. Di ba? Katotohanan pa ba yun pag binawasan mo? Hindi na. Bakit? Ano sabi sa 160? Tingnan natin sa talatang 160.
ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Yun, no? Ang liwanag po nito mga kapatid. Ano sabi ng ating Panginoon? Doon sa Juan 17:17, tingnan po ninyo. Paano po ninyo tututulan itong mga talata na ito? Sabi niya, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Yung kabuuan ng salita ng Diyos, yan po ang katotohanan. Kaya nga si Satanas, Brother Johnson, pinakialaman niya lang yung isa tapos na ang usapan eh. Oo nga. Bakit? Kasi alam ni Satanas na mapakialaman niya lang yung isa, wala na. Hindi na po yun katotohanan. At yan din po ang idea na ibinibigay ni Apostol Santiago. Ano sabi ni Apostol Santiago sa Santiago 2? Yeah. O tingnan po ninyo. Yung mga nagsasabi, hindi na utos ni Kristo yan. Utos ni Moises yan. Ang susundin, utos ni Kristo. Ay paano itong sinabi ni Santiago sa 2? Ang talata ay 10. Ang sino mang gumaganap ng buong kautusan. Ano sabi sa awit? Ang kabuuan ng iyong kautusan, ng iyong salita ay katotohanan. Ang ibig sabihin, kailangan buo. Ang sabi ni Santiago sa 2:10, sapagkat ang sino mang gumaganap sa buong sa kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay ano raw? Nagiging makasalanan sa lahat. Napakaliwanag po niyan eh. Kaya si Satanas, medyo ano talaga siya. Kaning, sabi nga nila ba? Talagang ano siya, ibang klase siya. Tingnan mong ginawa niya, isa lang ang pinakialaman niya. Bakit? Alam niya kasi na maalis niya lang yung isa, wala na yung katotohanan. Iwinaksi niya na ang katotohanan sa lupa. At saka isa pa, Brother Gomer, isa pa, nung alisin yung, dyan sa isang utos na yan, na pinalitan, ay yan din ang naging dahilan kung bakit nadamay na rin ng iba yung 10. Correct. Oh. Yung Kasi isang, kasi isang tingnan malaking mo nga ano, naman. yung isang Kaya malaking, ngayon ang iba, ang mangyayari, parang, hindi ba sila nakukonfuse? Ay, Yung siyam, gusto nagbibili- naman nila yung bili- siyam. Pero, ang mangyayari, itatakwil nila kunwari yung 10 dahil nandun yung sabat. Kumbaga, tingnan po ninyo mga kapatid, kahit yung mga dating daan na yan, kaya nyo bang itakwil yung siyam? Sasabihin nyo, hindi na kayo aariing ganap dyan sa siyam? hindi, pinalitan daw. Nako, malabo. Hindi nga nila mapatunayan yan hanggang ngayon eh. Kasi nga si Santiago, tingnan mo ang sabi ni Santiago, yung gumaganap sa buong kautusan. Anong kautusan tinutukoy niya? Anong kautusan tinutukoy ni Santiago? Tingnan mo. Talatang 11. Oh, yan na rin. Karugtong lang. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mga lunya. Nasaan niyang utos na yan? Huwag niyo namang sabihin, wala sa 10 utos yan. Yung nagsabi, sa 10 utos, huwag kang mga lunya, siya rin ang nagsabi, huwag kang pumatay. Siya rin ang nagsabi, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. Siya rin ang nagsabi, huwag kang gagawa ng rebulto. Hindi ho ba yan ang idea na sinasabi ni Santiago? Siya rin ang nagsabi, alalahanin mo ang araw na Sabat. Napakaliwanag niyan eh. Ay ngayon, sinusunod mo yung siyam, ayaw mo yung isa. Ano sabi? Makasalanan sa lahat. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Pag binawasan mo yan, hindi ka na nakakatupad doon sa sinabi ng Panginoon na sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kasi yung katotohanan, binawasan mo na, Brother Johnson. So, ito na nga po mga kapatid yung sinasabi po natin na sa Revelation, mapapag-usapan natin sa susunod yung hatol or hantungan ng hindi po tatanggap sa pabalitang ito. Iinom sila ika ng alak ng kagalitan ng Diyos. Kaya napakaganda pong pag-aaral po ito. Yun nga lang ay hindi po naiintindihan at hindi matatanggap o hindi tatanggap-tanggap ito sa mga mababaw ang pinag-aralan po nila sa Biblia. Gusto ko lang pong basahin pa po itong ilang patutuo po dito. The Christian Sabbath. Ang sabi po dito, ang Iglesia Katolika sa mahigit na 1,000 mga taon bago lumitaw ang Protestante sa magitan ng kapangyarihan ng kanilang sakdal na misyon, binago ang araw mula sa Sabado tungo sa Linggo. Kaya yung aklat nila ay The Christian Sabbath. Page 4 po yan. At ang Christian Sabbath sa kanila ay Linggo. Pero inamin nila na kagagawan nila ito.
Ayan, sila po ang may gawa niyan, mga kapatid eh. Ang ano daw, Iglesia Katolika, mahigit 1,000 mga taon lumitaw. Bago lumitaw ang mga protestante, ay ginawa na po nila yung kanilang misyon at binago yung araw na Sabado ay ginawa po nilang linggo. At dito sa Catholic and Fundamentalism ni Carl Keating, 1988 edition, page 38, ang Iglesia Katolika ang siyang nagpasya na ang linggo ay dapat araw ng pagsamba para sa mga Kristiyano sa paglalang sa pagkabuhay na mag-uli. Ayan, mga kapatid. At dito naman sa St. Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995, marahil ang pinakamapusok na bagay, ang pinakamarebolusyon pagbago na nangyari ay nagawa ng Iglesia noong unang siglo. Ang banal na araw, ang Sabat, ay inilipat mula sa Sabado tungo sa Linggo. Hindi sa anumang mga tagubiling nasa kasulatan, kundi sa pagkadama ng Iglesia ng sariling kapangyarihan nito. Ang mga taong may pag-iisip na ang mga kasulatan ang siyang tanging makapangyarihan ay nararapat na maging Seventh-day Adventist at ipingiling banal ang araw ng Sabado. Yun lang, sa matino daw, sa matino na tao, sa may matinong pag-iisip na tao, at sasabihin nyo, Biblia inyong batayan, ipangilin nyo yung Sabado. Kasi nakikita natin comment, ayan, Sabado para sa Hudyo. Wala namang katunayan. Para sa sasabihin lang ng gano'n, wala silang kamalay-malay na yung kanilang pagtatanggol sa linggo ay sinusunod nila yung Katoliko, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Brother Gomer kanina, madali lang naman eh. Puntahan nyo yung mga harapan ng mga simbahan. Ganyan yung makikita ninyo. Ayan, ako mismo yan nakakita, mga kapatid. Linggo. Yan. Yan ang inyong sinusunod. Kaya nga, isa pong mapanganib na kaisipan at paniniwala. At ito po yung ating pagtuturo, mga kapatid at mga kaibigan, doon sa mga taong pinatigas ang kanilang puso at pilit nilalabanan ang katotohanan ito. Sila po yung sinasabi sa 14, 9 at 10 ng Apokalipsis na tatanggap ng alak ng kagalitan ng Diyos. Yan ang ating mapag-aaralan sa susunod na gabi, mga kapatid. So mahalaga po itong series na ito, kaya inyo pong panoorin yung part 1, part 2 kung hindi po ninyo napanood hanggang part 3. Atin po itong pagdudugtong-dugtungin pagkatapos yung judgment, isa rin yan sa pabalita ng anghel. At sa susunod na nating live ay itong nasa verse 9, Revelation 14:9, ng pagkakasabi po dyan, mga kapatid, ay at ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila, nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino mang sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahirapan sa apoy at sa sobre sa harapan ng mga banal na anghel. Ayan, at sa harapan ng kordero. So ito po yung papasadahan din natin sa susunod, mga kapatid, yung pagsamba dyan sa larawan ng hayop at pagtanggap ng tanda sa kanyang noo. Halos napadaanan na natin ito, pero ating itong re-reviewin. So, panghuling pananalita, Brother Gomer. Ayan, maraming salamat, mga kapatid. Unawain na lang po natin itong mga comment ng mga EDD na nandyan. Kasi nga, hindi naman po natin sila masisisi. Kasi nga, ang kanilang talagang napakinggan lang walang iba kundi si Brother Eli na sobra at labis po nilang hinangaan na akala nila ay puro tama ang pinagsasasabi. At tulad dyan, sabi mo, pagbibintangan mo si Kristo na inalis niya yung 10 utos. Hindi mo naman kayang magbigay ng talata para patunayan na matibay ang inyong pagbibintang kay Kristo na inalis niyang 10 utos. Di ba? Ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 15:10, tingnan mo nga ang patotoo ng ating Panginoong Jesucristo. Paano mong sasabihin na inalis ni Kristo? Wala naman siyang sinabing inalis.
Magbigay ka nga ng talata na sinabi ni Kristo, inalis ko na ang 10 utos. Wala. Pero yung lumalabas sa inyong mga kaisipan, ganyan lang. Kumbaga, parang maisip nyo lang. Pag maisip nyo lang kahit walang batayan, para lang makakontra kayo, ay delikado yan. Oh. Sabi rito ng Panginoon, no? Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. Oh, sabi ni Kristo sa mga lumalaban sa Kanya, sinong makakasumbat sa inyo sa akin sa kasalanan? Meron ba? Wala. Oh, ano sabi ng Panginoon? Mateo 5, huwag ninyong isipin. Di ba, nakalimutan mo na ba yung utos ng iyong puno? Kapag sinabi daw na huwag, utos yun. Reviewin mo kasi yung mga itinuro ni Soriano sa iyo. Sabi ni Soriano, kapag sinabing huwag, utos yun. Ay ano sabi ni Kristo? Mga kapatid, tingnan niya natin. Mateo 5:17. Huwag ninyong isipin. Oh, makinig ka kasi, Nat. Sabi mo, ang sinusunod mo, utos ni Kristo. Di ba utos ni Kristo ito? Anong utos niya? Huwag mo raw isipin na ano, na siya'y naparito. Sabi niya na ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Ipipilit mo pa rin. Hindi ba katigasan ng ulo yan? Sasabihin mong, sinira ni Kristo. Sinabi nga ni Kristo, hindi ako naparito upang sirain. Kayo nga ang mag-isip mga kapatid. Sabi ni Kristo, hindi ako naparito upang sirain. Tapos pagbibintangan mo, sinira ni Kristo. Ay, aywan ko naman. Diba? Para baga, ikaw kay Brother Johnson, sabi mo, hindi ako naparito upang sirain. Ay, hindi, sinira mo. Ganon? Wala nga ginawa si Soriano kundi banira, di ba? Lahat na lang ng relihiyon sinisiraan. Pati si Kristo, sinama na niya. Yan, sinama niya na si Kristo. Sinabi na ni Kristo, hindi ako naparito upang sirain. Anong laging sinasabi? Sinira ni Kristo. Kayo ho ang humatol, mga kapatid. Kung sino ang mas bulaan. Ano? Yung nagsasabi na sinira ni Kristo o yung sinabi ni Kristo na hindi niya sinira. Yan ang problema. Kasi walang sinabi si Kristo na sinira niya. Ang sinabi niya, siya'y naparito, hindi para sirain. Tandaan po ninyo yan, mga kapatid. Kaya kahit anong sigaw dyan na sinira ni Kristo, wala ho katotohanan yun. Dahil pinatunayan mismo ng ating Panginoon mula sa kanyang bibig na hindi niya sinira. Yeah. Maraming salamat. Okay.